Magandang araw po mga ka-agri. Welcome back dito po sa ating YouTube channel at sa Facebook. Sa video na ito, i-share ko po sa inyo ang Shinong Rice Mill Machine na made in South Korea. Sa kalaman po ng lahat, ang machine na ito ay nasa 300 hanggang 350 kilograms per hour ang input capacity ng palay nito. At ang output naman nito ay makapag-mill po ito, output na bigas ay nasa 200 hanggang 250 kilograms per hour output ng bigas. Meron po itong electric motor, isang 3 horsepower at isang 0.3 horsepower. Ang Shinong Rice Mill Machine ay pwede po mag-mill kahit mga black rice, red rice, brown rice at saka white rice. Kahit anong klaseng variety, pwede po dito. 220 volts lang po, single phase, hindi na po kailangan ng 3-phase transformer. Para sa mga kababayan natin na naghahanap po ng mga pangmaliitan lang na rice mill machine, perfect po ito sa inyo ang Shinong Rice Mill Machine. 5-in-1 functions na po siya. Ang ibig po sabihin sa 5-in-1 functions, meron na po siyang hauler o nagbabalat ng palay. Meron na rin po siyang elevator na inaakyat na yung unpolished rice pag pupunta dito. Meron na rin po siyang whitener polisher. Meron na rin po siyang distoner na kung saan kahit mga maliliit na mga bato ay kaya po niyang i-separate kahit pino. Ibig sabihin malinis na po yung bigas. At meron po dito na broken rice separator at meron din po maliit dito na sifter. Meron din po itong labasan para sa mga darak dito po para sa mga pino at dito naman po sa right side meron po siya labasan ng mga ipa. Pino na po ang mga darak dito at yung ipa naman po ay itatapon po yan sa labas. At ang kagandahan dito mga kababayan, plug and play lang po siya. Madali lang po siyang i-operate kahit bata, kahit babae or matanda, pwedeng mag-operate dito. So, ang makinang ito ay nakadesign po sa electric. Okay? So, hindi po siya pwedeng i-drive ng mga engine diesel motor. Ang pwede rin po dito, kung walang kuryente sa inyo, walang supply, pwede kayong gumamit ng generator. At least 15 kVA or 60 Hz na industrial type na generator. Kayang-kaya po ito paganahin. How about sa solar naman po? Sa solar naman po, kasi ang machine natin, kasama na po yung palay cleaner, ang consumption nito ay 3.3 kilowatts. So kapag sa solar naman, times 5 po yan. Ibig sabihin, nasa 16 point something ang kilowatts na pwede mag-drive dito kapag solar. Alright. So sa video nito, i-demo ko sa inyo kung paano i-operate. So, ang kahalagahan lang po dito, malaman ninyo na pwede po 220 volts lang po. Kahit kuryente sa bahay ninyo, pwede paganahin ang machine natin. Provided, hindi po dapat bumababa sa 220 volts ang supply ng inyong kuryente. Okay? So, kung mababa po sa 220, kailangan nyo po ng at least 10 kVA na transformer. Kailangan nyo po magpa-install ng transformer. Kung bumababa sa 220 volts ang supply ng kuryente niyo. Pero kung normal lang naman, hindi po fluctuated, hindi bumababa sa 220 volts, hindi na po kailangan ng transformer. Meron po tayong kasamang palay pre-cleaner dito. Lahat na machine dito ay made in Korea. Paddy cleaner. Ang purpose ng paddy cleaner, dito po, ito po yung hopper or rice paddy feeder. Dito po inilagay yung palay and then meron na rin po siyang built-in elevator na inaakyat dito papunta sa ating hopper sa taas and then meron din pong screen dito na kung saan siniseparate na po yung mga damo, mga basura, yung mga impurities at saka dito yung mga tulyapis, yung palay na walang laman, itatapon po yan palabas and then dito naman po yung mga malalaking mga bato ay kaya po niyang i-separate. Ang palay pre-cleaner ay meron po siyang electric motor at least 1 horsepower lang po. Tipid lang rin po siya sa kuryente. Ang capacity nito ay 350 kilograms per hour. So ngayon, kapag magpapaandar na po tayo ng machine, kailangan lang po natin ang power supply. 220 volts. Ang
Ang pirahe po ng switch breaker na kailangan natin at least 60 amperes na switch breaker. Huwag lang po mababa sa 60. Okay? And then yung wire naman po ang kailangan natin from switch breaker ay at least size 10 or size 8. At meron din pong saksakan. Papakita ko sa inyo dito. Saksak natin. Ang saksakan naman po ng wire, ang plug po kasi natin pabilog. Pabilog po siya. So dapat ang saksakan natin ay nasa 20 amperes universal heavy duty na outlet. Heavy duty, ibig sabihin, universal po siya. Pwede sa bilog, pwede sa flat. Kasi bilog yung natin, plug. Kung wala kayong mahanap na 20 amperes na saksakan, pwede rin po 16 amperes or 15 amperes. Wag lang mababa sa 15. Pwede kayong maglagay ng magnet dito para po safety. Para yung mga bato-bato at saka bakal ay tingnan nyo po yung nakuha ng magnet. O di ba may mga bakal siyang nakuha at saka mga bato. So mahalaga po 'yan. Pwede kayong maglagay dito ng mga magnet at saka doon. Okay. So ngayon, naisaksak na po natin yung machine. Umiilaw siya dito. Ibig sabihin may power supply na pumapasok. Meron siyang dalawang switch. Ang switch dito, ito po yung switch para sa electric motor na malaki, 3 horsepower. Siya po yung nagpapagalaw ng ating halyar or nagbabalat ng palay at itong polisher natin. Ang maliit na switch naman, siya naman po ang nagpapagalaw ng elevator natin at ang disc tuner. Uunahin lang po ito and then pangalawa itong maliit na switch. Pwede naman po itong sabay-sabay na papaandarin. Ang kailangan lang po dito, kapag pasok na po yung palay doon, pwede naman punuin muna ito bago siya papaandarin. Pwede naman po sabay-sabay. Pero dahil di mo pa lang naman ito, unahin muna natin maglagay tayo ng palay dito. Para po sa mga kababayan natin na nahirapan na maglagay ng mga palay sa elevator or sa hopper. Perfect po itong Shinong dahil tingnan nyo, mababa na lang po galing sa sahig. Siguro mga nasa 2 feet ang haba, ang taas nito. Para sa mga kababayan natin na namahala na ng presyo ng mga krudo, perfect po ito sa panahon ngayon. Dahil hindi na kayo magproblema pa sa krudo dahil di kuryente lang. Mag-testing po tayo ngayon. Ang kailangan nyo po i-check bago ko tayo mag-mill, dapat ang palay ay naibilad ng maayos. Dapat po tuyo ang palay bago i-mill. Ano ba yung requirements na moisture ng palay? Dapat po nasa 14% and below ang moisture content ng palay para maiwasan po ang pagkakadurog ng bigas. Ang kagandahan lang sa machine natin, impeller type po ito. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls dahil impeller type. Ibig sabihin po, maiiwasan po ang pagkakadurog ng bigas natin. Ang kagandahan sa bigas natin ngayon, maganda po siya at ang machine natin ay maiwasan ang pagkakadurog ng bigas. Okay? Maglagay lang tayo dito ng konti. Pasensya na po kayo. Scoop po muna tayo dahil testing lang po ito. Pwede naman po kayo maglagay dito. Palakihan nyo lang po para kahit 5 sako sabay-sabay. Pwede. Nakakontrol naman po yan dito. Hindi po yan mag-stack up basta kontrolado natin yung butas ng ang pinto nating elevator. So sa testing natin, dito ko po ipapakita sa inyo kung gaano po kaganda yung output ng bigas. Pero yung palay natin medyo luma na, may kalumaan na po yung palay natin, iba po yung quality na output nito. Mas maganda po sana kung bagong ani. Kasi kung bagong ani, maganda yung pagkakatuyo, maganda rin po ang quality ng output ng bigas. So, ito lang po muna ang itetest natin. Pwede na to. Yung palay natin, meron po siyang may mga dahon-dahon, straws, at saka yung tulyapis. Hindi lahat dito ay good palay, good paddy. Meron pa rin po itong tulyapis.
So, unahin lang natin ito. On lang natin. Pag on, open lang natin. Yan. And then dito, tingnan nyo dito guys. And then open lang natin dito para pasok na yung palay. Pause muna.